Anong klaseng asawa ka, Celestine? Ang mga salita ay hindi pa sigaw. Hindi ito galit. Mas malala pa roon. Ito ay isang tanong na malamig. At sa lamig nito, parang isang patalim na dahan-dahang bumaon sa dibdib ni Celestine. Kakarating lang niya sa bahay ng kanyang ina mula sa isang mahabang duty sa ospital. Ang amoy ng kapeng bagong timpla at sinangag na kanin sana ang sasalubong sa kanya. Iyon ang inaasahan niya. Isang sandali ng kapayapaan, ngunit sa halip, ang tanong na yon ang sumalubong sa kanya. Napatingin siya sa kanyang ina. Si Aling Flora, nakaupo sa kanilang maliit na komedor, hindi man lang siya tinitingnan. Ang mga mata nito ay nakapako sa tasang hawak, pero ang bigat ng buong pagkatao nito ay nakatutok sa kanya. Inay. Halos hindi makalabas ang boses ni Celestine. Pagod ang kanyang katawan, ngunit sa isang iglap, isang kakaibang pagod ang gumapang sa kanyang kaluluwa. Huwag mo akong mainay-inay dyan, sabi ni Aling Flora. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang daladala mo sa pangalan natin? Sa pangalan ng mga Paredes? Kumunot ang noo ni Celestine. Ano po bang sinasabi ninyo? Tumawa ang kanyang ina, isang tawang walang bahid ng saya. Nagbubulag-bulagan ka ba, anak? O sadyang manhid ka lang talaga? Ang buong barangay pinag-uusapan na kayo. Ang asawa mo, Celestine. Ang asawa mo. Parang may bumara sa lalamunan ni Celestine. Chismis. Alam niya kung gaano kabilis kumalat ang mga kwento sa kanilang lugar. Ngunit tungkol saan? Si Miguel? Naitanong niya. Ang puso niya'y nagsisimulang kumabog ng mabilis. Sino pa ba? Mariing sagot ng ina. May babae daw ang asawa mo. At hindi lang basta babae. Kasamahan mo pa sa ospital. Isang batang nurse, sabi nila. Bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na hindi sa pisngi, kundi direkta sa puso. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Pinilit niyang magsalita. Inay, hindi po totoo yan. Mga chismis lang yan. Chismis? Muling tumawa si Aling Flora. Nakita sila, Celestine. Si Aling Marites mismo ang nagsabi sa akin. Nakita niya sila sa paborito ninyong kainan sa may sisay. Doon pa mismo. Masayang masaya daw. Nagtatawanan. Yung lugar na yon. Ang paborito nilang lugar. Doon sila unang nag-date. Doon nag-propose si Miguel. Ngayon, ang alaala ay dinungisan. Habang patuloy na nagsasalita ang kanyang ina tungkol sa kahihiyan, tungkol sa kung paano niya pinabayaan ang kanyang asawa, isang bagay lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Celestine. Hindi ang sakit ng pagtataksil ni Miguel ang pinakamasakit sa sandaling ito. Ito ay ang sakit na makita ngang sarili niyang ina. Ang unang humusga sa kanya. Sa gitna ng panenermo ni Aling Flora, ang mga mata ni Celestine ay napadako sa mesa. May maliit na patak ng kape sa ibabaw nito. Gamit ang kanyang hinlalaki, walang malay niyang pinunasan yon hanggang sa mawala. Isang ugali. Isang kilos ng pag-aayos, ng pag-aalaga, kahit na ang mundo niya ay unti-unti nang nawawasak. Umayos ka, Celestine. Pagtatapos ng kanyang ina, ang boses ay may halong pagbabanta. Ayusin mo ang pamilya mo, bago pa mahuli ang lahat. Hindi na sumagot si Celestine. Tumalikod siya, dahan-dahang lumabas ng pinto at isinara ito ng walang ingay. Sa loob ng kanyang sasakyan, doon lang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nakasandal ang kanyang noo sa manibela, ang mga balikat niya'y nanginginig. Bakit? Saan ako nagkulang? Nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone, isang mensahe mula kay Miguel. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ito. Uuwi ako mamaya. We need to talk. May surprise ako sa'yo. Surprise. Ang isang salitang dati nagbibigay sa kanya ng kilig, ngayon ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang mga salita ni Miguel sa text message ay parang multong sumusunod kay Celestine
hanggang sa parking lot ng ospital. May surprise ako sa'yo. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang kahulugan sa likod ng mga salitang yun o ang katahimikan ng kanyang cellphone mula pa kagabi. Ang gusali ng Cebu Central Hospital. Dati, ito ang kanyang kanlungan, ang kanyang mundo. Ngayon, habang naglalakad siya sa pasilyo, parang isa itong malaking kulungan na puno ng mga matang nakatingin at mga bibig na handang humusga. Nginitian siya ng security guard sa entrance. "Good morning, Ma'am Celestine." Pero parang may kulang sa ngiti nito. Parang may awa. Yung mga dati bumabati sa kanya ng masigla, ngayon ay simpleng tango na lang. Yung iba, iiwas pa ng tingin. Isang grupo ng mga utility staff na nag-uusap sa dulo ng hallway ay biglang tumahimik nang dumaan siya. Naramdaman niya ito. Ang lason. Ang lason ng tsismis na dahan-dahang gumagapang sa hangin sa bawat sulok ng lugar na itinuring niyang pangalawang tahanan. Humigpit ang kapit niya sa kanyang bag. Diretso lang ang tingin. Celestine. Trabaho lang. Pagdating niya sa nurse's station, nandoon na ang ilan sa mga kasamahan niya. Nagkakape habang tinatapos ang kanilang endorsement reports. Nginitian niya sila. Isang pilit na ngiti. May mga ngumiti pabalik ngunit hindi umabot sa kanilang mga mata. At pagkatapos, nakita niya ito. Papasok si Trixie, sariwa at mukhang walang anumang problema sa mundo. Ang uniforme nito ay plantsadong-plantsado. Ang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang imahe ng perpektong batang nurse. Ang imahe ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Nagkatinginan sila. Isang segundo lang. Sa isang segundong yon, nakita ni Celestine ang pagkagulat sa mga mata ni Trixie bago ito mabilis na yumuko at nagkunwaring may inaayos sa kanyang bag. Lumapit ito sa counter. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Hindi tumitingin sa kanya. "Good morning, Ma'am Celestine," sabi ni Trixie. Ang boses ay sobrang formal, sobrang walang emosyon. Napalunok si Celestine, pinipigilan ang sarili na sumabog. Pinilit niyang gawing profesional ang kanyang boses. "Good morning. Naka-prepare na ba ang charts para sa rounds?" "Opo, ma'am. Nakaayos na po lahat." Hindi pa rin ito tumitingin. Umalis si Celestine at pumunta sa kanyang maliit na mesa. Sinubukan niyang mag-focus sa mga papeles sa harap niya. Kailangan niyang i-review sa ambyo ang inventory ng gamot. Kailangan niyang i-check ang schedule. Pero ang mga letra ay lumalabo. Ang kamay niya, habang hawak ang ballpen, ay nagsimulang manginig. Hindi niya napigilan. Nahulog ang ballpen sa sahig, gumawa ng isang maliit na kalansing na para sa kanya ay kasing lakas ng isang kulog. Isang batang nurse, si Ana, na laging nagsasabing idol siya, ang mabilis na dumampot nito. Iniabot nito sa kanya ang ballpen. At sa mga mata nito, nakita ni Celestine ang isang bagay na mas masakit pa sa galit, awa. "Ma'am Celestine, okay lang po kayo?" Mahinang tanong ni Ana. Tumango lang si Celestine, hindi magawang magsalita. Habang nagkukunwaring abala, narinig niya ang dalawang mas nakatatandang nurse na nagbubulungan malapit sa water dispenser. Kawawa naman si Ma'am Celestine. Mukhang totoo nga. Oo nga. Pero hindi lang yan. Narinig ko may kinalaman daw sa pera ni Sir Miguel. Pera? Anong kinalaman ng pera dito? Bago pa man niya maproseso ang narinig, tumunog ang intercom sa nurse's station. Ang boses ng sekretarya ng Director of Nursing. "Miss Celestine Paredes, please proceed to Mrs. De Leon's office. Thank you." Lahat ng nasa istasyon ay napatingin sa kanya. Biglang naging napakabigat ng hangin. Ang pagtawag sa opisina ng Don ay hindi pangkaraniwan. Tumayo si Celestine, pinilit na maging matatag ang kanyang mga tuhod. Bawat hakbang papunta sa opisina ay parang 1 kilometro ang layo. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Mrs. De Leon, isang babaeng kilala sa kanyang istriktong pamamalakad. Nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mukha nito ay seryoso. Walang mababakas na anumang emosyon.
Celestine, umupo ka, sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit mabigat. May gusto lang akong i-clarify. May nakarating sa aking report. Isinara ng sekretarya ang pinto sa likuran niya. Kasabay ng pag-click ng seradura, naramdaman ni Celestine ang pag-click din ng isang bitag sa kanyang paanan. Ang piraso ng papel ay nayupi sa kanyang kamay. Ang mga numero, ang mga zero sa dulo ng halaga ng utang ay parang mga matang nanlilisik sa kanya sa dilim. Hindi siya makahinga. Ang mga pader ng bahay na pinangarap nilang itayo ay tila lumiliit, unti-unting dumadagan sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng hangin. Hindi na siya nagpaalam. Kinuha lang niya ang kanyang susi at lumabas. Walang direksyon. Naglakad lang siya kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Ang mga ilaw ng poste, ang mga busina ng sasakyan, ang mga tawanan ng mga taong naglalakad sa kalsada. Lahat ay ingay na hindi tumatagos sa pagkabingi ng kanyang kaluluwa. Ang mga paa niya, na sanay sa mabilis at may layuning paglakad sa loob ng ospital, ay tila may sariling isip. Dinala siya nito sa isang pamilyar na eskinita, palayo sa pangunahing kalsada. Sa dulo nito, may isang maliit na ilaw na nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Ang amoy ng luyang ginisa at bawang na pinirito. Nakatayo siya ngayon sa harap ng maliit na karinderya ni Aling Nida. Nida's Goton, ang kanyang silungan. Pumasok siya. Iilan lang ang tao. Isang driver ng tricycle na humihigop ng mainit na sabaw. Isang mag-asawang tahimik na kumakain. Sa likod ng counter, nandoon si Aling Nida. Isang babaeng ang mga linya sa mukha ay nagkukwento ng libu-libong karanasan, nagpupunas ng mga baso. Nag-angat ng tingin si Aling Nida. Nakita niya si Celestine. Walang salitang namutawi sa bibig ng matanda. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nagulat. Tumingin lang ito sa kanya. At sa mga matang yon, naramdaman ni Celestine ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa buong araw. Pag-unawa. Itinuro lang ni Aling Nida ang isang bakanting mesa sa sulok. Umupo si Celestine, inilapag ang kanyang bag na parang napakabigat. Ilang sandali lang, dumating si Aling Nida, may dalang isang mangkok ng mainit na arroz caldo, umuusok pa. Ang puti ng lugaw, ang lunti ng dahon ng sibuyas, ang itim ng piniritong bawang. Inilapag ito ng matanda sa harap niya. Walang imik. Habang nakatingin sa mangkok, naramdaman ni Celestine ang init na tumatagos sa lamig ng kanyang mga kamay. At doon, sa harap ng isang mangkok ng lugaw, sa isang maliit na karinderya sa gitna ng gabi, bumigay siya. Walang malakas na hikbi. Tanging mga luhang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa ibabaw ng kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagod, bumuhos. Lumapit si Aling Nida, hindi para yakapin siya, kundi para maglapag ng isang luma, pero malinis at mabangong panyo sa tabi niya. Sige lang, iha, mahinang sabi ng matanda. Ang boses ay parang isang mainit na kumot. Ang mga luha, parang ulan yan. Kailangan bumuhos para may tumubong bago. Habang pinapakalma ni Celestine ang kanyang sarili, narinig niya ang driver ng tricycle na nakikipagkwentuhan sa isa pang customer. Oo nga eh, yung nurse na maganda sa Central. Yung Trixie yata pangalan. Lagi kong nakikita doon sa sanglaan ni Mang Romy. Mukhang gipit yata. Sanglaan, pawn shop? Napahinto sa pag-iyak si Celestine. Nakikinig. Bakit kailangan ni Trixie ng pera? Nang mahimasmasan siya, tumayo na siya para umalis. Inabot niya ang bayad kay Aling Nida, ngunit umiling lang ito. Sige na, sa susunod na lang. Regalo ko na yan sa'yo. Salamat po, Aling Nida. Salamat po sa lahat. Sabi ni Celestine, ang boses ay paos pa. Nang paalis na siya, hinawakan ni Aling Nida ang kanyang kamay. Ang palad ng matanda ay magaspang, ngunit mainit. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata.
Ang nangiti ay nawala sa mukha nito, napalitan ng seryosong pag-aalala. Mag-iingat ka, iha, sabi ni Aling Nida. Ang boses ay halos isang bulong. Lalo na sa ahas na mukhang anghel. Ang mga salitang yon ay tumarak sa isip ni Celestine. Mas malamig pa kaysa sa hangin ng gabi na sumalubong sa kanya paglabas niya ng karinderya. Ang mga salita ni Aling Nida, ahas na mukhang anghel, ay umaling-awngaw sa isip ni Celestine habang nagmamaneho siya pauwi. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang tulog na si Miguel sa sofa. Amoy alak pa rin. Hindi niya ito ginising. Dumiretso siya sa kanilang silid, hindi para matulog, kundi para makatakas. Hindi siya mapakali. Ang gulo ng kanyang isip ay sinasalamin ng bahay nilang tila biglang naging napakagulo rin sa kanyang paningin. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maglinis. Isang desperadong paraan para mabigyan ng kaayusan ang sarili niyang buhay na nagkakagulo. Nagsimula siya sa lumang aparador sa guest room, isang lugar na pinaglalagyan nila ng mga bagay na ayaw pa nilang itapon. Habang nag-aalis ng alikabok, isang kahon ng biskwit na puno ng mga lumang litrato ang kanyang nakita. Binuksan niya ito. Amoy ng nakaraan. Amoy ng papel na unti-unting niluluma ng panahon. At sa ibabaw ng lahat, isang litratong kupas na. Ang puso niya'y biglang kumirot. Nasa litrato ang kanyang ama, nakahiga sa kama ng ospital, payat at nanghihina, ngunit may pilit na ngiti sa mga labi. Sa tabi nito, nakatayong matikas, ay ang ama ni Miguel, si Don Ricardo Paredes. Isang iglap, bumalik ang lahat. 10 taon na ang nakalipas, siya ay isang batang nurse, puno ng pangarap. Ngunit ang mundong iyon ay gumuho nang madiagnose ang kanyang ama ng malubhang sakit sa bato, stage 4. Kailangan ng transplant, kailangan ng pera na kahit sa panaginip ay hindi nila mahahawakan. Naalala pa niya ang amoy ng antiseptic sa pasilyo ng ospital, ang walang tigil na tunog ng mga makina, ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa habang nagbabantay gabi-gabi. Naaalala niya ang pag-iyak ng kanyang ina sa kapilya ng ospital, ang unti-unting pagkawala ng pag-asa sa kanilang mga mata. At doon pumasok si Don Ricardo, kasosyo sa negosyo ng isang malayong kamag-anak. Narinig nito ang kanilang problema. Isang araw, pumasok ito sa kwarto ng kanyang ama, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang anghel na tagapagligtas. Ako na ang bahala sa lahat, sabi nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Ang mahalaga ay gumaling ang kaibigan ko at tinupad nito ang kanyang salita. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamahuhusay na gamot, ang operasyon. Lahat. Utang. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Naaalala niya ang isang hapon habang nakaupo siya sa labas ng ICU, pagod at walang tulog. Lumapit sa kanya si Don Ricardo. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang balikat. Isang kamay na mabigat, ngunit nagbibigay ginhawa. "Huwag kang mag-alala, iha," sabi nito sa kanya, isang ngangiti sa mga labi. "Pamilya na tayo. Pamilya na tayo." Bumalik si Celestine sa kasalukuyan. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa litrato. Ang mga salitang yon, na minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngayon ay parang isang kadenang mabigat na nakapulupot sa kanyang puso. Ito ang dahilan. Ito ang tanikala. Pinagmasdan niyang muli ang litrato. Sa likuran ni Don Ricardo, bahagyang natatakpan ng anino, may isang babae. Hindi niya ito gaanong kilala. Isang malayong kamag-anak yata ng mga Paredes. Ngunit ang mga mata ng babae sa litrato, may kakaibang lungkot, may halong hinanakit. Isang bagay na hindi niya pinansin noon, ngunit ngayon ay tila sumisigaw sa kanya. Marahan niyang ibinalik ang litrato sa kahon. Ang bigat ng nakaraan, ang bigat ng utang na loob, iyon ang tanikala. At ngayon, nauunawaan niya. Hindi siya basta-basta makakaalis sa kulungang ito.
Hindi niya kayang talikuran ang isang pamilyang sumagip sa kanila. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng aparador. Ang ingay ay nakakagulat sa katahimikan ng silid. Kinuha niya ito. Si Inay. Kinabahan siya. Anong problema kaya sa ganitong oras? Hello, Nay? Celestine, anak. Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay nag-aapura. May halong pagkasindak. Narinig mo ba ako? Opo, Inay. Bakit po? May problema ba? Nandito ang tita Elena mo, ang nanay ni Miguel. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Celestine. Ang si tita Elena, ang matriarch ng pamilya Paredes, isang babaeng mas malamig pa kaysa sa hangin sa emergency room. Papunta na dyan sa bahay ninyo. Bago pa man makasagot si Celestine, bago pa man niya maproseso ang ibig sabihin ng lahat, narinig niya ang boses ng ina na natila bumubulong sa telepono. Naku, ayan na siya. Sige na, ibababa ko na. Tut! 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 Nabitawan niya ang cellphone. Tumama ito sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit hindi niya narinig ang paglagapak. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. At sa sandaling iyon, kasabay ng katahimikan sa kabilang linya, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang matinis na tunog ng kanilang doorbell. Ang tunog ng doorbell ay parang isang alarma ng sunog sa loob ng bahay. Tila nagising si Miguel mula sa pagkakatulog sa sofa. Umupo ito. Kinusot ang mga mata. Mukhang nalilito. Sino yan? Tanong niya. Ang boses ay magaspang dahil sa alak at tulog. Hindi sumagot si Celestine. Ang mga paa niya ay parang nakadikit sa sahig. Tumunog muli ang doorbell, mas malakas, mas mapilit. Nakita ni Miguel kung sino ang nasa intercom screen. Bigla, ang antok sa kanyang muka ay napalitan ng gulat at bahagyang takot. Si Mama! Tumayo ito ng mabilis. Sinubukang ayusin ang gusot niyang damit. Anong ginagawa niya dito? Huminga ng malalim si Celestine. Alam niyang wala na siyang takas. Lumakad siya papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang may daladalang sako ng bato. Binuksan niya ito. Nakatayo doon si Doña Elena Paredes, nakasuot ng isang eleganteng silk blouse kahit hating gabi na. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay matalas. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa bago lumipat sa kabuuan ng kanilang bahay. Hindi mo man lang ba ako papapasukin, Celestine? Ang boses nito ay hindi nagtatanong. Nag-uutos ito. Tita, Mama. Nauutal na sabi ni Miguel mula sa likuran niya. Hindi pinansin ni Doña Elena ang sariling anak. Dumiretso ito sa loob. Ang mga mata ay nililibot ang kanilang sala na para bang isang inspektor. Nakarating sa akin ang balita, sabi ni Doña Elena, humarap sa kanila. Ang tingin nito ay nakapako kay Celestine at labis kong ikinahihiya. Naramdaman ni Celestine ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Tita, kung ano po ang narinig ninyo, mga lalaki, Celestine. Alam mo namang mga lalaki? Putol ni Doña Elena sa sasabihin niya na para bang nagpapaliwanag ng isang simpleng aralin sa isang bata. May mga kahinaan at bilang asawa, tungkulin mong unawain yon. Napatingin si Celestine kay Miguel. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya o sa ina nito. Ang negosyo ni Miguel, hindi maganda ang takbo. Patuloy ng matanda. Stress, pagod, maraming dahilan. Ang pamilya ay hindi basta-basta itinatapon dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi na makapagsalita si Celestine. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang isang dagok na nagpapagupo sa kanya. Hindi ito pumunta roon para damayan siya. Pumunta ito roon para husgahan siya, para paalalahanan siya kung saan siya lulugar. Tita, nasasaktan po ako. Sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay halos pabulong. Doon tumayo si Doña Elena. Naglakad ito sa kanilang sala. Hinaplos ang ibabaw ng kanilang mamahaling flower vase.
ang kahoy ng kanilang center table. Ang mga kilos nito ay mabagal, puno ng kahulugan. Lahat ng ito, sabi nito, ang boses ay mababa, ngunit matalim. Lahat ng kasaganaang tinatamasa ninyo dahil sa amin. Iyon na, ang huling pako sa kanyang kabaong, ang panunumbat, ang pagpapaalala sa utang na hindi kailanman mababayaran. Bumalik ito sa pagkakaupo. Kaya ayusin ninyo ito. Ikaw, Miguel, tapusin mo na ang kalokohan mo. At ikaw, Celestine, matuto kang magpatawad. Iyon ang tama. Iyon ang inaasahan sa isang Paredes. Tumingin ito ng masama kay Miguel. Ayokong maulit ang nangyari sa Tita Milene niya. Bigla itong napatigil na para bang may nasabi itong hindi dapat. Mylene? Sino si Mylene? Napansin ni Celestine ang pag-igting ng panga ni Miguel nang marinig ang pangalan. Tumayo na si Doña Elena. Hudyat na tapos na ang pagbisita. Tapos na ang paghatol. Papunta na ito sa pinto nang bigla itong huminto at muling humarap kay Celestine. Isang huling salita. Isang huling lason. At tungkol kay Trixie, sabi nito, ang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Baka mas mabuting alamin mo muna ang buong kwento bago ka manghusga. At sa mga salitang yon, umalis ito, iniwan si Celestine na nakatayo sa gitna ng sarili niyang bahay, mas wasak, mas litong-lito, at mas nakakulong kaysa dati. Alamin mo muna ang buong kwento. Ang mga salita ni Doña Elena ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Celestine kinabukasan sa ospital. Ang buong kwento? May iba pa bang kwento bukod sa isang asawang nagtaksil at isang batang nurse na umakit dito? Sinubukan niyang isantabi ang mga ito. Trabaho. Kailangan niyang mag-focus sa trabaho. Ang kanyang uniforme ay ang kanyang baluti. Ang kanyang posisyon bilang head nurse ay ang kanyang muog. Sa loob ng mga pader na ito, siya ang may kontrol. Ngunit ang kontrol na yon ay sinubok nang biglang tumunog ang code blue alarm sa Ward 4. Isang pasyenteng may history ng matinding allergy ang biglang nag-react sa isang gamot. Anaphylactic shock. Code blue, Ward 4, bed 402. Sigaw ng isang nurse sa intercom. Napatayo si Celestine. Ang kanyang isip ay agad na lumipat sa emergency mode. Tumakbo siya papunta sa kwarto. At sa likuran niya, naririnig niya ang mga yabag ng iba pang miyembro ng response team. Pagpasok niya sa kwarto, ang eksena ay puno ng kontroladong kaguluhan. Isang doktor ang sumisigaw ng mga utos. Isang nurse ang nagche-check ng vitals. At sa tabi ng kama ng pasyente, sinusubukang maglagay ng IV line. Si Trixie. Nanginginig ang mga kamay ni Trixie. Hindi niya mahanap ang ugat ng pasyente. Hindi ko makuha, Doc, sabi ni Trixie. Ang boses ay nagsisimula ng magpanik. Lumapit si Celestine. Walang emosyon, walang init. Tanging ang lamig ng isang profesional na kailangang gawin ang kanyang trabaho. Ako na diyan, sabi niya. Ang boses ay matatag at may awtoridad. Umatras si Trixie. Nagbigay daan. Hindi ito makatingin ng diretso kay Celestine. Trixie, epinephrine, 1 mg stat. Utos ni Celestine habang mabilis at ekspertong inilalagay ang IV line. Ana, prepare the intubation tray. Ang bawat salita ay isang utos. Ang bawat kilos ay may layunin. Sa loob ng ilang minutong yon, walang Celestine na asawang nasasaktan. Ang nandoon lang ay si Head Nurse Paredes, ang pinuno ng barko sa gitna ng isang bagyo. Iniabot ni Trixie ang syringe ng epinephrine kay Celestine. Ang pag-abot ay matigas, walang init. Ang plastic ay malamig sa pagitan ng kanilang mga daliri. Hydrocortisone, 100 mg, utos muli ni Celestine. Sa pagmamadali ni Trixie, nakunin ang gamot mula sa emergency cart, nadulas sa kanyang mga daliri ang maliit na vial. Bago pa man ito tumama sa sahig,
Isang kamay ang mabilis na sumalo rito. Ang kamay ni Celestine. Sa isang segundong yon, sa gitna ng kaguluhan, ang mundo ay tila huminto. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Trixie, nakita ni Celestine ang takot, ang hiya. Sa mga mata ni Celestine, hindi alam ni Trixie kung ano ang nakita niya. Mabilis na binawi ni Celestine ang tingin at itinurok ang gamot. Ilang minuto pa, na-stabilize na nila ang pasyente. Humupa na ang krisis. Isa-isang umalis ang mga miyembro ng team. Naiwan na lang silang dalawa ni Trixie sa kwarto. Inaayos ang mga gamit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa tunog ng mga alarma kanina. Hindi na nagsalita si Celestine. Tumalikod siya at lumabas. Papunta siya sa pantry para kumuha ng kape nang makita niya ito. Sa dulo ng isang hindi gaanong dinadaanan na pasilyo, nakatayo si Trixie. May kausap itong isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Nakatalikod ito, payat, at nakasuot ng simpleng polo shirt. May iniabot ang lalaki kay Trixie. Isang makapal na brown envelope. Mabilis itong kinuha ni Trixie. Inilagay sa loob ng kanyang bag at lumingon-lingon na parang may hinahanap. Mabilis na nagtago si Celestine sa likod ng isang pader. Umalis ang lalaki nang walang lingon-likod. Nagpatuloy si Celestine sa kanyang paglakad, nagkukunwaring walang nakita. Habang dumadaan siya sa tapat ng break room, narinig niya ang isang boses mula sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Ang boses ni Trixie. Umiiyak ito. "Hindi ko na kaya," sabi nito sa kausap sa telepono. "Hindi ko na kaya. Kailangan ko na ng pera. Sabihin mo sa kanya." Ang boses ni Trixie ay basag at puno ng desperasyon. Mabilis na lumayo si Celestine. Ang puso niya ay kumakabog, hindi na lang dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong damdamin. Pagkalito. Kailangan ko ng pera. Ang mga salitang yon, kasama ng nakita niyang brown envelope at ang bulong-bulungan tungkol sa sanglaan, ay nagpinta ng isang larawang hindi niya maintindihan. Ang kwento ay hindi simple at sinabi ni Doña Elena na alamin niya ang buong katotohanan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Si Miguel ay hindi pa umuuwi. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang isip niya ay maingay. Tumayo siya. May isang lugar sa bahay na bihira niyang pasukin, ang maliit na home office ni Miguel, ang kanyang teritoryo. Ngunit ngayong gabi, wala ng teritoryo, wala ng hangganan. Binuksan niya ang ilaw. Maayos ang lahat sa ibabaw. Ngunit nang buksan niya ang drawer ng mesa nito, bumungad sa kanya ang kaguluhan. Mga resibo, mga business card, at mga sobre. Mga sobre mula sa iba't ibang bangko at lending companies. Isa-isa niyang binuksan ang mga ito. Hindi lang pala iisang utang. Marami. Mga credit card na lampas na sa limit. Mga personal loan na hindi nababayaran. Ang demand letter na una niyang nakita ay dulo pa lang pala ng isang malaking iceberg. Parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang arkitektong ipinagmamalaki niyang magaling sa pagpaplano ay nabubuhay pala sa isang kastilyong buhangin. Isang kasinungalingan. Lahat, ang mga bakasyon nila, ang mga mamahaling regalo, maging ang bahay na ito, lahat ay itinayo sa pundasyon ng utang at panloloko. Ang sakit ay nag-iba ng anyo. Mula sa kirot ng pusong pinagtaksilan, naging mapait na lasa ito ng pagiging isang hangal. Sa ilalim ng bunton ng mga papeles, may nakita siyang isang luma at makapal na sketchbook. Ang paboritong sketchbook ni Miguel noong nagsisimula pa lang sila. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Puno ito ng mga guhit ng isang bahay, ang pangarap nilang bahay. Bawat detalye ay nandoon. Ang bintanang malaki, kung saan papasok ang sinag ng araw sa umaga. Ang maliit na hardin kung saan magtatanim si Celestine ng mga bulaklak. Ang kwarto para sa magiging anak nila. May mga sulat kamay pa sa gilid.
Celestine's garden. Our future baby's room. Isang patak ng luha ang tumulong mula sa kanyang mata at bumagsak sa papel. Ginawang malabo ang tinta ng isang pangarap na hindi na matutupad. Habang iniilipat niya ang mga pahina, isang pahina sa bandang dulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ito guhit. Puno ito ng mga numero, mga kalkulasyon, mga pangalan ng kumpanya. At sa gitna ng lahat, isang pangalan ang paulit-ulit na nakasulat at binilugan ng mariin, Mylene. Ang pangalang binanggit ng kanyang biyenan, sino si Mylene? At bakit ang pangalan niya ay nasa gitna ng mga problema sa pera ni Miguel? Isasara na sana niya ang sketchbook nang marinig niya ang tunog ng gate na bumubukas, sinundan ng pagpasok ng sasakyan ni Miguel. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa drawer, maliban sa sketchbook. Hawak niya ito ng mahigpit nang pumasok si Miguel sa opisina. Lasing ito. Ang damit ay gusot, ang buhok ay gulo. Amoy alak at kabiguan. Nakita siya nito, nakatayo roon, hawak ang sketchbook. Ang ebidensya ng kanilang nasirang pangarap. Walang galit sa mga mata ni Miguel. Tanging isang malalim, nakakapanghinang kalungkutan. Celestine! Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. Lumapit ito. Ang mga hakbang ay hindi sigurado. Huminto ito sa harap niya, ang mga matay namumugto. Patawarin mo ako, Celestine. Sabi nito, ang boses ay basag. Hindi mo alam ang lahat. Ginawa ko lang to para sa atin. Para iligtas tayo. Para iligtas tayo. Ang mga salitang yon ay iniwan ni Miguel na nakalutang sa hangin. Pero para kay Celestine, hindi iyon isang paliwanag. Isa iyong panibagong kasinungalingan na hindi na niya kayang lunukin. Hindi na siya sumagot. Tinalikuran niya si Miguel, pumasok sa kanilang silid at isinara ang pinto. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niya ng katahimikan. Ngunit kahit sa likod ng nakasarang pinto, ang bigat ng mga problemang hindi niya maintindihan ay sumasakal sa kanya. Kinabukasan, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa syudad. Ang langit ay kulay abo at ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng ospital ay tila karamay sa bigat ng kanyang dibdib. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang double shift. Isang paraan para takasan ang bahay, isang paraan para takasan si Miguel. Walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Hindi niya kailangang tingnan para malaman kung sino ito. Si Miguel. Sunod-sunod ang tawag. Hindi niya sinasagot. Sa bawat pag-vibrate, mas lalo lang tumitigas ang puso niya. Ang buong ospital ay magulo. Dahil sa lakas ng ulan at madulas na kalsada, isang malaking karambola ng mga sasakyan ang nangyari sa highway. Sunod-sunod ang dating ng mga ambulansya, dala-dala ang mga biktimang sugatan. Head nurse sa ER, we need more plasma. X-ray is full. Prioritize the head trauma. Sa gitna ng kaguluhan, si Celestine ay isang imahe ng kahinahunan. Nagbibigay siya ng utos, tinutulungan ang mga bagong nurse, pinapakalma ang mga pamilyang nag-aalala. Ito ang kanyang mundo. Dito, alam niya ang kanyang ginagawa. Habang papunta siya sa pediatric ward para mag-check ng isang pasyente, narinig niya ang iyak ng isang sanggol mula sa nursery. Sumilip siya. Isang batang ina, ang hirap na patahanin ng kanyang anak. Lumapit si Celestine. Subukan mong ikarga ng ganito, mahinahon niyang sabi, habang inaayos ang posisyon ng sanggol sa mga bisig ng ina. Minsan, gusto lang nilang maramdaman ang tibok ng puso mo. Kinuha niya sandali ang sanggol, niyugyog ng marahan, at nagsimulang humimig ng isang lumang oyayi. Sa isang iglap, tumahan ang sanggol. Ang maliliit na mata nito'y nakatitig sa mukha ni Celestine. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Celestine, isang tunay na ngiti. Ngunit ito'y mabilis na naglaho. Isang masakit na paalala. Kaya niyang patahanin ang anak ng iba.
Pero hindi niya kayang ayusin ang sarili niyang pamilya. Ibinalik niya ang sanggol sa ina nito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Pagdating sa isang tahimik na pasilyo, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Akala niya ay tawag na naman ni Miguel, ngunit isa itong text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Pumunta ka sa St. Peter's Chapel. May kailangan kang malaman tungkol kay Mylene. Napatigil siya sa paglalakad. Ang puso niya'y biglang kumabog. Sino ito? Paano niya nalaman ang tungkol kay Mylene? Bago pa man niya mapag-isipan ng lahat, isang tunog ang pumunit sa ugong ng ulan at sa ingay ng ospital. Isang tunog na mas malakas, mas mapilit, at papalapit ng papalapit. Ang palahaw ng sirena ng ambulansya. Lahat sila ay napalingon sa direksyon ng emergency entrance. May isang bagong pasyenteng darating. Isang kritikal na kaso, base sa tindi ng tunog. Bumukas ng malakas ang mga pinto ng ER. Itinulak papasok ng mga paramedic ang isang stretcher. Basa, puno ng putik. Female, late 20s, multiple trauma, unresponsive on site, BP dropping fast. Sigaw ng isang paramedic. Napako ang tingin ni Celestine sa stretcher, sa damit na punit-punit, sa buhok na puno ng dugo at basang dahon, at sa mukha, sa ilalim ng manilaw-nilaw na ilaw ng emergency room. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mundo ni Celestine ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang babaeng duguan at walang malay na nakahandusay sa stretcher ay si Trixie. Isang segundong tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng emergency room ay biglang nawala. Ang tanging naririnig ni Celestine ay ang malakas na dagundong ng dugo sa kanyang mga tainga. Si Trixie. Ang pangalan ay parang isang tinik sa kanyang lalamunan. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng kinamumuhian niya ng buong puso. Ngayon, nakahandusay sa harap niya, nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit ang pagtigil ng mundo ay isang segundo lang. Dahil sa susunod na segundo, hindi na siya si Celestine, ang asawang pinagtaksilan. Siya na ulit si Head Nurse Paredes, ang kanyang utak na sinanay sa daan-daang code blue at emergency ay biglang naging napakalinaw. Get her to Trauma Bay Isa now. Sigaw niya, ang boses ay matatag at puno ng autoridad. Tinabunan ang boses ng lahat. Page Dr. Ramirez, Stat, get me a crash cart. Type O negative blood, on standby. Gumagalaw na siya bago pa man matapos magsalita. Suot ang gloves. Sinusuri ang airway ng pasyente. Pupils are fixed and dilated. Ana, check for any open fractures. Ang mga nurse at doktor sa paligid niya, na kanina lang ay nagbubulungan tungkol sa kanya, ngayon ay sumusunod sa bawat utos niya nang walang tanong. Nakita nila ang pagbabago. Nakita nila ang pinuno sa gitna ng krisis. Habang isinasaksak nila ang mga tubo at sinusuri ang mga monitor, bumukas muli ng malakas ang pinto ng ER. Isang lalaki ang pumasok, tumatakbo. Basang-basa sa ulan, ang damit ay may mga mantsa ng putik at dugo. Nasaan siya? Nasaan si Trixie? Si Miguel. Ang mukha nito ay puno ng pagkasindak, ng isang takot na hindi pa nakikita ni Celestine kailanman. Nakita nito ang eksena sa Trauma Bay Isa. Nakita nito si Celestine, ang mga kamay ay sa ibabaw ng katawan ni Trixie. Sinusubukang iligtas ito. Tumakbo ito palapit, ngunit hinarang ng isang security guard. Sir, bawal po dito? Hindi ito pinansin ni Miguel. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Celestine. Isang tingin ng desperasyon, isang tingin ng pagsusumamo. Celestine, please! Sigaw nito, ang boses ay basag sa pag-iyak. Ang yabang, ang galit, ang lahat ng kasinungalingan ay nawala. Ang natira ay isang lalaking durog na durog. Save her! Iligtas mo siya. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng katawan ni Trixie. Ang asawa niya, nagmamakaawa na iligtas niya ang kabit nito. Ang kabit nito, na ang buhay ay nasa mga palad niya.
Ang buong mundo niya ay nagbanggaan sa isang kwartong iyon. Ang kanyang tungkulin bilang nurse, ang kanyang sakit bilang asawa, ang kanyang galit, ang kanyang sinumpaang tungkulin. Isang boses ang pumunit sa sandaling iyon. Doc, she's flatlining. Napatingin si Celestine sa monitor. Ang berdeng linya na kanina'y pumipintig ay naging isang tuwid na guhit. Sinabayan ito ng isang mahaba, nakakabinging tunog. Ang tunog ng kamatayan. Narinig niya ang pagsigaw ni Miguel sa likuran niya. Isang tunog ng purong paghihirap. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Tumingin siya sa doktor. Paddles. Charging to 200. Clear! Sigaw ni Celestine habang idinidiin ang paddle sa dibdib ni Trixie. Ang katawan ni Trixie ay umangat ng bahagya sa pagkakakuryente. Ngunit ang linya sa monitor ay nanatiling tuwid. Again! Charge to 300. Clear! Isa pang pagyanig. Wala pa rin. Ang mukha ng doktor ay nagsisimula nang magpakita ng pag-ayaw. Ngunit ang mukha ni Celestine ay isang maskara ng determinasyon. Again! Again! Ang sigaw ni Celestine ay umaling-awngaw sa buong trauma bay. Mas malakas pa sa palahaw ng monitor. Sa isip niya, may isang boses na mas malakas pa sa tunog ng flatline, mas malakas pa sa pag-iyak ni Miguel, mas malakas pa sa sarili niyang sakit. Ito ang boses ng kanyang sinumpaang tungkulin. Charge to 360. Maximum dose. Utos ng doktor. Pero ang mga mata nito ay nasa kay Celestine na parabang siya na ang humahawak ng timon. Injecting 1 amp of epi, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit sumusunod. Continue compressions, sabi ni Celestine habang siya mismo ang naghahanda muli ng paddles. Ang lahat ng nasa kwartong iyon, ang mga doktor, mga nurse, mga residenteng dati nagbubulungan tungkol sa kanya, ay nakatingin na lang sa kanya. Ang mga matang dati ang mapanghusga, ngayon ay puno ng paghanga at paggalang. Nakikita nila hindi ang isang babaeng biktima, kundi isang pinunong lumalaban. Clear. Sa huling pagkakataon, yumanig ang katawan ni Trixie. Isang segundo ng nakakabinging katahimikan. Ang linya sa monitor ay nanatiling tuwid. 2 segundo. 3 segundo. Nagsimula ng umiling ang doktor. At bigla, beep. Isang maliit na tunog. Mahina. Ngunit para sa lahat ng nandoon, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Beep! Beep! Isang hindi regular na ritmo. Pero may ritmo, may buhay. We have a pulse! Sigaw ng isang residenteng doktor. Sinus rhythm is back! Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang bumalot sa silid. Nagpatuloy sila sa pag-stabilize kay Trixie, ngunit ang pinakamatinding laban ay tapos na. At si Celestine ang nagpanalo nito. Nang maihanda na nila si Trixie para dalhin sa intensive care unit, doon lang umatras si Celestine. Tahimik siyang pumunta sa isang sulok, malayo sa lahat, at sumandal sa malamig na pader. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod, ang panginginig. Ang mga kamay niya, na kanina'y napakatatag at sigurado, ay nagsimula ng manginig nang hindi niya mapigilan. Napatingin siya sa labas ng trauma bay. Nandoon pa rin si Miguel, nakaupo sa sahig sa gitna ng pasilyo, parang isang basahan na iniwan sa ulan. Nakayuko. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Wasak. Isang pulis ang lumapit dito. Mr. Paredes, narinig ni Celestine na sabi ng pulis, kailangan po naming malaman kung ano po ang relasyon ninyo sa driver ng truck. Driver ng truck? Kumunot ang noo ni Celestine. Hindi ba't karambola ng mga sasakyan ang nangyari? Habang iniisip niya iyon, inilabas na ng mga attendant ang stretcher kung saan nakahiga si Trixie, papunta na sa ICU. Habang dumadaan ito sa tapat niya, biglang dumilat ang mga mata ni Trixie. Bahagya lang, malabo at puno ng sakit. Ngunit nakita siya nito. Nakita nito si Celestine at sa mga matang yon, hindi galit o pasasalamat. Ang nakita ni Celestine, ang nakita niya ay takot. Isang malalim na takot.
Gumagalaw ang mga labi ni Trixie, sinusubukang magsalita. Lumapit si Celestine, inilapit ang kanyang tainga. Ang hininga ni Trixie ay mabaho sa dugo at gamot. At narinig niya ang mga salitang ibinulong nito. Mahina at halos hindi marinig. Ang mga salitang ibinulong nito, mahina at halos hindi marinig. Hindi, hindi si Miguel. Tulungan mo ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa isip ni Celestine. Isang pinto patungo sa isang kwentong mas madilim at mas komplikado kaysa sa inakala niya. Sa mga sumunod na oras, habang si Trixie ay inoobserbahan sa ICU, ang buong katotohanan ay unti-unting lumabas na parang isang masamang panaginip. Si Miguel na tuluyan ng bumigay sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan at sa takot na mawala si Trixie, ay umamin sa lahat sa mga pulis. Hindi lang pala simpleng pagkalugi sa negosyo, isa itong scam, isang malaking halaga ng pera ang ipinuhunan niya sa isang proyektong inalok ng isang malayong kamag-anak, ang anak ng Tita Maylene na binanggit ni Doña Elena. Isang kamag-anak na may masamang record. Ang lahat ng pera ay nawala. Para matakpan ng butas, umutang si Miguel kung saan-saan. At doon pumasok si Trixie, hindi bilang isang mga-agaw, kundi bilang isang biktima rin. Alam ni Trixie ang tungkol sa scam dahil nagtatrabaho ang kanyang ama para sa pamilya ng scammer. Ginamit ng kamag-anak na yon si Trixie. Tinakot, binlackmail, pinilit na maging kasangkapan para lalo pang makakuha ng pera mula kay Miguel. Ang brown envelope, ang pagpunta sa sanglaan, ang mga iyak sa telepono, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang aksidente, hindi rin pala aksidente. Ang truck driver ay isang taong inutusan para takutin lang si Trixie dahil gusto na nitong kumawala. Ngunit ang pagtakot ay nauwi sa trahedya. Si Miguel ay kasama ni Trixie sa kotse dahil isusuko na sana nito ang sarili sa mga pulis at isisiwalat ang lahat. Pagkatapos ng kanyang testimonya sa mga pulis, pinayagan si Miguel na kausapin si Celestine sa isang tahimik na sulok ng ospital. Wala nang luha sa mga mata ni Celestine, wala nang galit, tanging isang malamig na katahimikan. Celestine, maniwala ka. Sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi ko siya mahal. Natakot lang ako. Nagipit. Hindi na niya kailangang marinig ang mga paliwanag. Dahan-dahan, hinubad ni Celestine ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati simbolo ng kanilang mga pangarap. Inilagay niya ito sa palad ni Miguel. Tapos na tayo, Miguel. Celestine, please. Patawarin mo ako. Magsisimula tayo ulit. Tumingin si Celestine nang diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Ang utang ng pamilya ko sa pamilya mo, bayad na. Kumunot ang noo ni Miguel, hindi maintindihan. Kanina, patuloy ni Celestine, ang boses ay matatag at hindi nanginginig. Habang hawak ko ang buhay ni Trixie sa aking mga kamay, binayaran ko ang lahat ng yon. Ang buhay niya ang naging kabayaran. Sa mga salitang yon, tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Miguel na nakatulala. Hawak ang singsing na wala ng kahulugan. Kinabukasan, pinuntahan niya ang kanyang ina. Naghahanda ito ng almusal at nagsimula na namang manirmon. Nakita mo na? Kung pinatawad mo lang sana siya agad, hindi na sana. Inay, putol ni Celestine sa sasabihin nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit hindi na papayag na maliitin. Natigilan si Aling Flora. Inay, bayad na po ang lahat ng utang natin, sabi ni Celestine habang nakatingin sa mga mata ng kanyang ina. Ang natitira na lang ay ang utang ko sa sarili ko. Isang utang ng pagpapatawad sa sarili, isang utang ng paghilom, isang utang ng kapayapaan. Ilang linggo ang lumipas, ang kaguluhan
ay unti-unting humupa. Si Miguel at ang kanyang mga kasabwat ay nahaharap na sa batas. Isang hapon, habang nagkakape si Celestine sa kanyang beranda, may dumating na sulat para sa kanya. Galing sa isang probinsya sa Timog, kinakabahan niya itong binuksan. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing kay Trixie.